Okay, yalla, go. Take your bus. Bye, Nana. Ojun. Yung anak kong aga-aga tinotopak. Ayan. Maaga kami aalis ni Papa ngayon. Sinura, sinundo na. I have to check on my urine kasi kagabi hindi ako makatulog. Dahil ihi ako ng ihi. I need to go to the bathroom many times. Hindi ko siya na mapigilan. Tapos, ano pa, may pain after a few drops. So, tinawagan ko, alas 12 na tinawagan ko pa yung doktor ko. Buti gising siya at saka attentive siya. Kasi talagang sumasagot siya sa mga pasyente niya. I need to check on my urinalysis. And binigyan niya ako ng gamot for pain. Kasi nga masakit, hindi ako makatulog. Namimilipit ako sa sakit. So now, we need to go to the clinic to test. And good thing, maaga rin naman si Papa sa work. Dahil may training sila. And sasaglit din siya ng paghatid sa akin dito mamaya after ng training niya. Dito na kami sa Alay. Ay, malapit lang naman yung clinic sa restaurant nila. So, bumili muna si Papa ng cup na lalagyan ng container and pati yung gamot. Kasi binigyan na rin ako ng doktor ng gamot. Hindi bukas na siya. Sa kabila. And then, kasi may training sila, late na siya. Pero hindi naman siya yung kailangan doon sa training. Darating lang yung general manager nila. So, kailangan niya talaga ng maaga. Para lang naman yun sa mga staff. Yan na siya. Yan, nandito na tayo sa bahay. Sobrang laki ng cut, ano. Hindi ko na nagawang mag-film. Kasi nung nasa clinic ako, naaliw ako dun sa nurse na kausap ko. Ano siya? Nakita niya yung passport ko, Philippine passport. Tapos in-approach niya ako. Sabi niya, kumusta ka, kabayan? Nagulat ako. Tapos kinuwento nga niya, kinukwento niya, nag-stay siya sa Canada, and ang mga co-workers niya, mga Filipino, and pati kapitbahay niya, Filipino din. So, gusto daw niya talaga yung adobo, saka pichi-pichi. Sabi ko, I like both. Sabi ko, I like both. Tapos sabi niya, sabi ko sa kanya, tinanong ko pa siya, if, what else do you like in Filipino food? Sabi niya, there's a lot. Sabi niya, ganun, pork, inihaw. Sabi niya, ganun. Oo. Sabi niya, tutuwa ka daw siya kasi yung kapitbahay niya sa Canada, mga Filipino, may 6 na anak. Tapos, every birthday daw, ini-invite siya. So, meaning, 6 times a year, nakakakain siya ng masasarap na Filipino food. Tapos, ang pinaka-favorite daw niya is pansit. Sabi ko, it's too bad. Sabi ko, kasi ayaw ni Habibi ko ng pansit. Sabi ko, anyhow, there's a lot more to explore sa Filipino food. Sabi ko, marami pa akong hindi naluluto sa kanya. So, sabi niya, ang swerte naman niya. Tapos, tinanong nga niya kung taga saan kami. Nung sinabi ko yung place, alam niya kagad kung saang area. So, natawa ko ng tawa. Sabi ko, nandiyan lang siya sa baba. Sabi ko gano'n, tawid ka lang dyan, yun lang. Nandiyan lang siya, hanapin mo siya. Tapos, yung result ko pala, urinalysis lang naman and urine culture yung pinagawa ng doktor ko dahil nga, baka nga daw may cystitis ako. Parang urinary tract infection din. Pero binigyan niya na ako ng gamot kasi nga sabi ko hanggang ngayon, although hindi na ganun ka
urge yung pagpunta ko sa bathroom. But, yun nga, at the end of my pee, merong burning sensation pa din. So, sabi niya, drink a lot of water. Keep on drinking water. Huwag naman yung isang lagukan, no? Yung 1 litro, isang lagukan, huwag naman daw. Basta unti-unti. Tapos, iwasan ko muna daw ang mga juice, lalo na yung mga citrusy juice and caffeine. Iwasan ko muna daw for now. So, yung gamot na iinumin ko is like, i-dissolve siya sa water. And mamayang gabi ko pa siya maiinom kasi kailangan empty stomach. So, mga 2 to 3 hours after ng meal. Para sure na effective talaga. Diba? Yan. So, after an hour, darating na rin si Nura. Kasi anong oras na rin natapos yung training nila. Magto 12:30 na rin. So, kaya medyo na late na rin siya ng hatid sa akin. Kasi meron pa siyang kailangan ayusin yung system. Nag-down yung system nila bigla. Kaya, medyo na late kami ng dating. Dapat kanina pa. But it's fine. Sabi ko sa kanya, bibili pa nga dapat kami ng pagkain ko. Sabi ko, wag na. Kasi meron pa namang marami pa yung nilaga. Nilagang buto-buto. Sabi ko, yun na lang kakainin namin. Sabi ko, total, masarap naman siya. Tsaka kinakain naman ni Nura. Dadagdagan ko na lang ng cabbage tsaka ng potato. Sabi ko, gano'n. Ayan. So, for now, yun na lang muna ating update, guys. Okay, ako yung saing na. Para pagdating ni Nura, masarap ang kanin, bagong saing, mainit ang ulam. At after nun, pag okay na siya, nakasettle na siya, ako yung magpapahinga, matutulog. At sobrang antok na antok ako. Tingnan nyo, kapal, nangapal kagad yung aking mata. Dahil nga, hindi ako makatulog kagabi. Hindi ako makatulog kagabi dahil pabalik-balik ako sa CR. Tapos sumasakit siya. Sumasakit na yung sa may bandang pubic bone ko. Kaya talagang nag-worry rin si Firas. Anong oras na rin siya nakarating kagabi? Around 12. Nakakabutan niya ako gising. Sabi nun, bakit gising ka? Paano nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi ako makatulog eh. Sabi ko gano'n, nagbe-burn na yung pagwiwi ko. Kaya talagang buti na lang sumasagot yung doktor ko kahit 12 o'clock na ng madaling araw, sumasagot siya. And then, kaninang paggising ko, mga around 6, may sagot pa rin siya dun sa last na question ko. Kaya sabi ko, iba talaga pagka-doktor, yung dedicated kang doktor sa mga pasyente mo, na kahit halos wala kang pahinga, talagang ilalaan mo yung sarili mo para alagaan sila. Diba, nakaka-amaze yung mga health workers natin, yung mga nurse. Kaya guys, thank you so much for watching and please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe and click the bell button para sa ating notification sa mga bago naming video na i-upload. Alright, thank you so much for watching. God bless you all. Bye!